Naramdaman mo na ba na kahit gaano ka magsumikap, parang laging dumudulas ang pera sa iyong mga kamay? Na parang may hindi nakikitang harang na pumipigil sa mga biyayang para sa'yo? Paano kung ang sagot ay hindi nasa labas, kundi nasa mismong mga palad mo? At paano kung isang simpleng kilos, ang paghuhugas ng iyong mga kamay gamit ang isang banal na sangkap na ginagamit ng mga mongheng Budista, ang siyang mag-aalis ng mga espiritual na harang, maglilinis ng iyong enerhiya, at magbubukas ng pinto patungo sa kasaganaan? Hindi ito mahika. Isa itong sinaunang ritual ng enerhiya, intensyon, at pagpapalaya. At kapag sinubukan mo ito, may mararamdamang pagbabagong magaganap. Hindi lang sa paligid mo, kundi sa loob mo rin. Dahil minsan, ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa pagbitaw. Sa mga tahimik na templo sa buong Asya, may isang ritual na bihirang pag-usapan. Hindi dahil ito'y lihim, kundi dahil ito'y sagrado. Hindi ito nangangailangan ng pagsindi ng kandila, malalakas na dasal, o mamahaling anting-anting. Nagsisimula ito sa tubig, sa iyong mga kamay, at sa isang bagay na sobrang simple, malamang nasa kusina mo na ngayon. Sa loob ng maraming siglo, itinuturo ng mga mongheng Budista na ang kayamanan ay hindi hinahabol, ito'y inaakit. At isa sa pinakamakapangyarihang paraan para maakit ito, ang paglilinis sa mismong gamit mo sa paglikha ng buhay, ang iyong mga kamay. Ang mga Pilipino ay likas na naniniwala sa mga ritual, mula sa pagkatapos ng lamay hanggang sa paglalagay ng barya sa may pinto para sa swerte. Pero ito, iba ito. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito'y tungkol sa enerhiya. Ito ang ritual ng abundant hands, at maaaring ito ang nawawalang piraso sa iyong espiritual na landas. Dahil kapag malinis ang iyong mga kamay, doon pa lang maaaring ilagay ng universo ang isang bagay na tunay na mahalaga. Ang espiritual na lakas ng mga kamay. Ang iyong mga kamay ay hindi lamang kasangkapan para sa trabaho o kilos ng kabutihan. Ito rin ay mga enerhiyang pagpapalawig ng iyong kaluluwa. Sa bawat paghawak mo, pagbibigay, pagtanggap, paglikha o pananalangin, ang iyong mga kamay ay nagdadala ng enerhiya palabas at sumisipsip din ng enerhiya mula sa mundo sa paligid mo. Sa mga aral ng Budismo, ang mga kamay ay itinuturing na makapangyarihang espiritual na lagusan. Nagbibigay sila ng enerhiya at tumatanggap din ito. Kaya't binibigyan ng mga monghe ng espesyal na atensyon ang kanilang mga kamay tuwing may ritual. Naniniwala sila na kung ang iyong mga kamay ay espiritual na mabigat, puno ng pag-aalala, galit, guilt o desperasyon, wala nang espasyo ang universo upang ibuhos ang mga biyaya. Para itong pagtangkang saluhin ng ulan gamit ang mahigpit na kamao. Sa Pilipinas, hindi ito banyagang konsepto. Isipin mo, kapag tayo'y humihingi ng basbas, inilalapit natin ang kamay ng matatanda sa ating noo. Mano po? Kapag tayo'y nananalangin, magalang nating pinagdudugtong ang ating mga kamay. Kapag tayo'y nagsusumikap para sa pamilya, napapagod man ang ating mga palad, puno naman ito ng layunin. May dahilan kung bakit inuugnay natin ang mga kamay sa sinseridad at sakripisyo. Pero paano kung ang enerhiya sa ating mga kamay ay nabara? Kapag ang pagod sa araw-araw, pait ng pagtataksil, o bigat ng kahirapan ay naipon. Ayon sa mga espiritual na tagapagpraktis, ang naipong enerhiya ay nagiging parang putik. Hindi kita, pero mabigat. Kumakapit ito sa ating mga palad at naaapektuhan ang lahat ng ating hinahawakan. Ang ating mga relasyon, kabuhayan, at maging ang ating panloob na kapayapaan. Dito pumapasok ang karunungan ng sinaunang ritual ng mga Budista. Sa paghuhugas ng iyong mga kamay sa isang natatanging paraan, may layunin. Gamit ang mga sagradong sangkap at may espiritual na linaw, hindi mo lang nililinis ang balat. Nililinaw mo rin ang landas. Sinasabi mo sa universo, handa na akong tumanggap, handa na akong magpakawala, handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Kapag magaang ang iyong mga kamay, nagiging magnetiko ang iyong enerhiya. Kapag bukas ang iyong mga palad,
pisikal at espiritual, kusang dumadaloy ang mga pagkakataon. Nakikilala mo ang tamang tao. Dumarating ang mga hindi inaasahang biyaya, at minsan, inaakit mo ang mismong kayamanang minsan mong pinangarap habang umiiyak. Dahil ang kasaganaan ay hindi laging dumarating na may ingay. Minsan, nagsisimula ito sa katahimikan. At minsan, nagsisimula ito sa iyong mga kamay. Ang sangkap. Ano ang dapat mong gamitin at bakit ito umeepekto? Sa maraming templong Budista, ang mga ritual ay laging nagsisimula sa tubig. Pero hindi sapat ang tubig lamang. Upang gisingin ang kasaganaan, kailangan mong idagdag ang isang sagradong sangkap. Isang sangkap na ginagamit ng mga monghe, manggagamot, at espiritual na guro sa loob ng maraming henerasyon. Asin sa dagat. Hindi ito table salt. Hindi rin ito mamahaling bath salts na may pabango. Ito'y puro, magaspang na asin sa dagat. Bakit asin? Dahil ang asin ay hindi lamang panimpla. Ito ay enerhiya ng kagalingan. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga mongheng Budista na ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya. Naglilinis ng baradong espiritual na daloy at nire-reset ang ating espiritual na katawan. Ginagamit nila ito upang linisin ang lugar ng meditasyon, protektahan ang kanilang aura, at basbasan ang kanilang mga kamay bago ang mahahalagang seremonya. Sa kulturang Pilipino, hindi ito isang bagong kaisipan. Narinig mo na ba ang sabi ni Lola? Magbasa ka ng asin sa pintuan para hindi pumasok ang malas? Hindi ito basta kwento-kwento lang. Ito'y bahagi ng ating nakaugat na kaalaman. Isang alingawngaw ng malalim na espiritualidad sa Timog Silangang Asya. Ang asin ay hindi lang panangga sa malas. Ito rin ay panlinis ng kaluluwa. At kapag hinalo sa tubig, ang asin ay nagiging susi sa isang sagradong ritual ng pagbabagong enerhiya. Pero kailangan itong gawin na may malinaw na layunin. Hindi ito tungkol sa pag-scrub, ito ay tungkol sa pagpapakawala. Kapag tinunaw mo ang asin sa dagat sa maligamgam na tubig at inilublob mo ang iyong mga kamay, may sinasabi kang malinaw sa universo. Pinalalaya ko ang lahat ng enerhiyang hindi na para sa akin. Tinatanggap ko ang kaliwanagan. Tinatanggap ko ang pagdaloy. Tinatanggap ko ang kasaganaan. May ibang monghe na nagdadagdag ng katas ng lemon o ilang patak ng essential oils tulad ng sandalwood o frankincense upang mas lalong palalimin ang enerhiya. Ang iba na may ginagawa ito sa katahimikan. Hinahayaang ang asin ang magsalita para sa kanila. Tumisipsip ng sakit, pagsisisi, at takot, parang espongha. Mararamdaman mo ang pagbabago, hindi sa balat mo, kundi sa iyong enerhiya. At huwag kang magugulat kung pagkatapos gawin ang ritual, makaramdam ka ng gaan, kalinawan, o kahit kaunting emosyonalidad. Ibig sabihin, gumagana ito. Marami na ang nagulat ng mga kakaibang kaganapan matapos ang ritual na ito. May perang biglang bumalik na matagal nang nakalimutan, hindi inaasahang alok sa trabaho. Pagluwag mula sa ilang buwang bigat, depresyon o pagkabahala. Bigla ang pagnanais na maglinis, mag-ayos o magsimula ng bago. Hindi ang asin mismo ang himala. Ito ay ang intensyon sa likod nito, ang pagpili na lumakad sa isang sagradong daloy. Kaya bago mo isipin na ito'y masyadong simple para gumana, tandaan, ang mga pinakamakapangyarihang ritual ay hindi kailanman komplikado. Tahimik sila, may layunin, at paulit-ulit na isinasagawa. At kapag ginawa ng tama, binubuksan nila ang mga pintong hindi kailanman mabubuksan ng kahit anong kamay ng tao. Ang ritual, hakbang sa hakbang, paano ito gawin ng tama? Ito ay higit pa sa simpleng paghuhugas ng kamay. Ito ay isang ritual ng pagpapakawala at pagtanggap. Upang tunay na maramdaman ang epekto nito, kailangan mo itong sundan ng may katahimikan, presensya, at malinaw na layunin, gaya ng ginagawa ng mga monghe. Bawat kilos ay may kabuuang kamalayan. Hakbang 1. Ihanda ang iyong sagradong espasyo, maghanap ng tahimik na lugar sa iyong bahay, kung saan hindi ka maaabala. Maaaring ito ay sa banyo, sa balkonahe, o sa isang tahimik na sulok na may mangkok ng tubig.
Sindihan ang puting kandila kung mayroon ka. Kung wala, maglagay ng isang simpleng bagay sa tabi mo, gaya ng bulaklak, bato, o maliit na krus. Isang paalala na ang sandaling ito ay sagrado. Umupo. Huminga ng malalim. Dama ang iyong mga paa sa lupa. Hindi mo lang huhugasan ang iyong mga kamay. Lilininis mo ang iyong landas. Hakbang 2. Ihanda ang tubig gamit ang malinis na mangkok o palanggana. Punuin ito ng maligamgam na tubig. Hindi mainit, hindi malamig. Ang maligamgam na tubig ay nagpapalambot ng enerhiya, gaya ng paglalambot nito sa balat. Ilagay ang isang kutsarang asin sa dagat. Panatilihing tahimik ang loob habang pinapanood itong matunaw. Ito ay simboliko. Habang nawawala ang asin, nawawala rin ang mga harang sa iyong buhay. Pwedeng magdagdag ng ilang patak ng katas, ng lemon o sandalwood oil para sa dagdag na lakas, pero hindi ito kailangan. Marahang ihalo ang tubig gamit ang iyong mga daliri, paikot sa pakanan. Dama ang pagbabago ng enerhiya. Hakbang 3. Ilublob ang iyong mga kamay, dahan-dahang isawsaw ang parehong kamay sa tubig, nakabukas ang mga palad. Huwag magmadali, pumikit, huminga ng malalim. At bulungin, sa puso o sa isip, pinalalaya ko ang takot, pinalalaya ko ang pagdududa, pinalalaya ko ang lahat ng humahadlang sa kasaganaan. Handa na ang aking mga kamay upang tumanggap. Manatili sa ganitong posisyon ng 1 hanggang 2 minuto. Huminga lang. Damhin lang. Ito ay hindi tungkol sa paggawa. Ito ay tungkol sa pagdama. Hakbang 4. Ang sagradong hugasan. Simulan ng marahang kuskusin ang iyong mga kamay sa mabagal, paikot na galaw. Dama ang bawat galaw. Dama ang asin sa iyong balat. Hindi upang tanggalin ang dumi, kundi upang linisin ang enerhiya. Habang kinukuskos, imaginin mong umaalis ang bigat mula sa iyong mga kamay. Ang stress ng mga hindi na bayarang bayarin. Ang takot na kulang ka palagi. Ang guilt ng nakaraan. Ang bigat ng responsibilidad. Lahat ito, hinuhugasan at dinadala ng tubig. Ituloy ito sa loob ng 1 pang minuto habang mahinang inuulit. Ako ay malaya. Ako ay handa. Ako ay bukas sa pagtanggap. Kung nais mong umiyak, hayaang umagos. Kung may katahimikang bumalot, hayaang mangyari. Ito na ang iyong turning point. Hakbang 5. Patuyuin ng may layunin. Kapag handa ka na, dahan-dahang iangat ang iyong mga kamay mula sa tubig. Huwag itong igalaw o kalugin. Hayaan lang itong tumulo ng kusa. Gamit ang malinis na puting tuwalya, tapik-tapikin ang iyong mga kamay upang matuyo. Walang kuskos. Puro marahang dampi, parang hinawakan mo ang isang bagay na banal. Habang pinatutuyo, ngumiti. Kahit mahina, kahit nagdadalawang isip ka pa, dahil may nagbago. Hakbang 6. Selyuhan ng enerhiya. Upang matapos ang ritual, ilagay ang parehong kamay sa ibabaw ng iyong puso. Magpatong ang isa sa ibabaw ng isa. Bulungin ang isang panghuling paninindigan. Pumili ng isa na tumatagos sa iyo. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin sa tamang panahon. Dumarating sa akin ang kasaganaan dahil ako'y nakaayon. Ang universo ay nagbibigay. Ako ay may tiwala. Huminga ng malalim. Hawakan ito saglit. At hayaan itong lumaya. Kailan at gaano kadalas. Ito gawin pinakamainam na araw. Biyernes, bagong buwan, o buwan ng kabilugan. Pinakamainam na oras, bago sumikat ang araw, o bago matulog, gaano kadalas. Minsan sa 1 linggo para sa regular na paglilinis. 3 beses sa 1 linggo kung pakiramdam mo'y mabigat, parang nakablock, o may problemang pinansyal. Pero tandaan, hindi ang dami ng ulit ang mahalaga, kundi ang iyong intensyon. Ito ay hindi pamahiin, hindi rin basta pag-asa. Ito ay energy hygiene. At gaya ng pisikal na kalinisan kapag ginagawa ng may pag-aalaga, binabago nito ang lahat. At kung nagtataka ka kung gumagana ba ito, hayaan mong ang buhay mo ang sumagot. Mga pagkakamaling madalas gawin. At bakit hindi lahat ay nakae-engkwentro ng epekto ng ritual? Hindi lahat ng gumagawa ng ritual na ito ay agad nakakakita ng resulta.
May ilan na sumusubok minsan at nagsasabing, wala namang nangyari. Ang iba naman ay paulit-ulit itong inuulit, umaasa sa himala, pero nananatiling pareho ang takbo ng kanilang buhay. Bakit? Dahil ang mga espiritual na ritual ay hindi formula na mekanikal. Hindi ito tulad ng tableta na garantisado ang epekto. Ito ay paanyaya at tumutugon lamang ang universo kapag ang kaluluwa mo ay naka-align. Narito ang mga karaniwang pagkakamali na tahimik na humaharang sa kapangyarihan ng ritual na ito. 1. Pagmamadali. Habang ginagawa ang ritual, may mga taong inilulublob lang ang kamay sa tubig na may asin habang nagse-cellphone. Ang iba, bumubulong ng mga paninindigan habang abala ang isip sa bayarin, ingay o galit. Ang mga ritual ay nangangailangan ng buong presensya. Kapag ang puso mo ay wala sa ginagawa mo, wala rin ang iyong enerhiya. At kung wala ang enerhiya mo, wala rin ang kasaganaan. 2. Ginagamit ito bilang shortcut. Makapangyarihan ang ritual na ito pero hindi ito isang life hack. Hindi mo pwedeng asahan na huhugasan mo lang ang kamay mo tapos gigising ka na milyonaryo. Kung ang layunin mo ay kasakiman, desperasyon, o pagdududa, humihina ang bisa nito. Tandaan, ginagamit ito ng mga monghe para maglinis ng enerhiya, hindi para manipulahin ang universo. Gamitin ito ng may pagpapakumbaba, hindi pagkahumaling. 3 maling oras ng pagsasagawa. Mahalaga ang timing sa gawaing spiritual. Huwag gawin ang ritual kapag puno ka ng galit o kakatapos lang ng away. Hindi ka mapakali at gusto mo ng instant results. Nasa paligid mo ang ingay, kaguluhan, o tensyon. Gawin ito kapag payapa ang puso mo, bukas ang isipan, at handa kang makinig, hindi lang basta humiling. 4 na nakakalimutang magpasalamat. May ilan na ginagawa ang ritual at pagkatapos ay nagrereklamo. Ginawa ko na ito ng 3 beses. Wala pa rin. Ang ganitong pag-iisip ay nagtataboy ng mga biyaya. Ang pasasalamat ang magnet ng kasaganaan. Magpasalamat bago pa man dumating ang resulta. Magpasalamat na ikaw ay naka-align na. Dahil ang enerhiyang iyon pa lamang ay nakakapagbukas ng mga bagong pinto. Kung nasubukan mo na ang ritual at walang naramdaman, subukan mong muli. Pero sa pagkakataong ito, bagalan mo. Mag-focus. Bitawan ang kontrol. Huwag mong gawin ang ritual ng puno ang mga kamay mo ng matataas na inaasahan. Gawin mo ito ng may bukas na palad at bukas na espiritu. Doon pa lamang, gagalaw ang enerhiya. Tunay na resulta at pagbabago ng enerhiya, mga karanasan ng mga taong gumawa ng ritual. Kapag unang narinig ng mga tao ang tungkol sa ritual na ito, marami ang nagiging interesado, pero may pag-aalinlangan. Talaga bang may mababago sa buhay ko kung ganito kasimple lang? Ang sagot, oo, kung bukas ang puso mo. Ang ritual na ito ay maaaring mukhang banayad sa panlabas. Pero para sa mga lumalapit dito ng may sinseridad, ang epekto ay tunay na nakakabago. Hindi palaging malakas, hindi palaging biglaan, pero palaging totoo. Pera na biglang bumalik isang babae mula sa Laguna ang nagsagawa ng ritual sa loob ng 7 magkasunod na gabi. Wala siyang trabaho noon. Tanging pananampalataya ang meron siya. Sa 8 araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang pinsang matagal nang nangutang at nakalimot ng bayaran ito. Walang pasabi, sinabi nito, "Nahihiya na ako. Gusto ko nang ibalik lahat ngayong linggo." Mahika ba ito? Hindi. Ito ay enerhiya, gumagalaw, bumabalik, tumutugon. Kapayapaan. Matapos ang taon ng paghihirap, isang binatang taga Davao ang nagbahagi na matapos gawin ang ritual, hindi siya agad yumaman, pero naramdaman niyang gumaan siya. Ang sabi niya, "Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakatulog ako nang hindi umiiyak." Hindi niya alam na ang bigat ng damdamin niya ang humaharang sa mga biyaya na para sa kanya. Pero nang mailabas niya ito, nagsimulang dumaloy muli ang mga oportunidad. Isang bagong alok sa trabaho.
mas maayos na relasyon, mas kaunting takot sa pang-araw-araw. Minsan kapayapaan ang unang kayamanan, kalinawan na nagbukas ng bagong landas. Isang tagapanood mula sa Quezon City ang nagbahagi ng isang magandang karanasan. Matapos ang ritual, hindi siya nakatanggap ng pera, pero may dumating na ideya. Isang ideyang naging maliit na negosyo. Ngayon, kumikita siya mula sa isang bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang ritual na ito ay hindi palaging nagbibigay ng barya. Minsan, nagbibigay ito ng lakas ng loob, ng mga ideya, ng bagong direksyon. Tunay na resulta ay hindi laging mukhang panalo sa loto. Dumarating ito sa mga anyong kadalasan nating hindi pinapansin. Katahimikan ng isipan emosyon. Na dumaloy palaya utang na biglang nabayaran. Tamang-tama na tiyempo bagong lakas para kumilos. Ito ang tunay na kapangyarihan ng ritual na ito. Hindi lang nito nililinis ang iyong mga kamay, binabago rin nito ang iyong enerhiya. At kapag nagbago ang iyong frequency, nagbabago rin ang takbo ng iyong buhay. Paano panatilihing bukas ang daloy ng kasaganaan? Ang paggawa ng ritual ay simula pa lamang. Gaya ng pagtatanim ng binhi, ang paglilinis ng iyong mga kamay ay lumilikha ng bagong pagbubukas. Pero para makakita ng pangmatagalang biyaya, kailangan mo itong alagaan. Ang kasaganaan ay hindi isang beses lang nangyayari. Ito ay isang relasyon. At upang mapanatiling matibay ang relasyong ito, narito ang mga gawin na tahimik na pinangangalagaan ng mga Pilipinong espiritual na guro at mga mongheng Budista, hindi lang para sa kayamanan, kundi para sa isang tunay na masaganang buhay. Magbigay, kahit maliit lang. Kapag dumaloy sa iyo ang pera, hayaang dumaan ito sa iba. Hindi kailangang malaki. Minsan, ito ay isang barya sa batang lansangan. Minsan, ito'y isang tasa ng bigas para sa kapitbahay. Sa tradisyon ng Pilipino, kung anong itinanim, siya ring aanihin. Ang anumang pakawalan mo ng may pasasalamat, babalik sa iyo ng mas marami. Panatilihing malinis ang kamay at ang puso. Ang iyong mga kamay ay sagrado na ngayon. Iwasan ang mga kilos na humaharang sa kanilang enerhiya. Tsismis, kasakiman sa pakikitungo. Pagtulong na may galit o pagkakait kapag ang iyong mga kamay ay humahawak na may pag-ibig, nagbibigay na walang yabang, at naglilingkod ng walang hinihintay kapalit. Napapansin ito ng universo. At hindi nito kinakalimutan. Gumawa ng araw-araw na abundance habit. Ang mga simpleng gawain ay humihikayat ng tuloy-tuloy na daloy. Subukan ito. Bawat umaga, kuskusin ang mga palad at sabihin, "Salamat sa mga nasa akin na." Sa tuwing maghuhugas ng kamay sa araw-araw, bulungin ng tahimik, malinis na kamay. Malinaw na landas sa gabi, ipatong ang mga palad sa puso at sabihin, "Handa na akong tumanggap pa." Ang mga micro-ritual na ito ay nagsasanay sa iyong enerhiya na manatiling bukas. Inaayon nito ang iyong frequency sa daloy ng biyaya. Magsanay ng pasasalamat. Bago tumanggap karamihan sa tao, nagpapasalamat pagkatapos nilang makuha ang gusto nila. Pero ang pinakamakapangyarihang mga tao, nagpapasalamat kahit bago pa dumating ang biyaya. Magsalita na parang tapos na. Kumilos na parang pinagpala ka na. Dahil sa enerhiya, ganun ka na nga. Ang kayamanan ay hindi lang dumarating sa masisipag. Ito'y dumarating sa mga taong energetically aligned. Kaya habang bukas ang iyong mga kamay, panatilihing bukas ang iyong espiritu. Dahil laging nandyan ang kasaganaan. At kapag ikaw ay naka-flow, hindi mo na kailangang habulin ito. Ito mismo ang lalapit sa iyo. Pangwakas na pagmumuni at panawagan sa aksyon. Marahil kaya ka dinala sa video na ito ay dahil nasubukan mo na ang lahat. Marahil matagal ka nang kumakapit, tahimik na umaasang may darating. Isang senyales, isang pagbabago, isang pagkakataon. Ito na yon. Hindi dahil ito'y mahika, kundi dahil ito'y may layunin. Dahil inaanyayahan ka nitong huminto saglit. Muling kumonekta. Muling magtiwala, hindi sa swerte, kundi sa enerhiya, sa pananampalataya, at sa sarili mo.
Ang paghuhugas ng kamay gamit ang sagradong ritual na ito ay hindi lang tungkol sa asin o tubig. Ito ay isang pahayag sa universo. Handa na ako. Bukas ako. Naniniwala akong karapat-dapat ako. Subukan mo ito sa loob ng 7 araw. Hayaan mong ang bawat kilos mo ay puno ng biyaya. Hayaan mong ang iyong mga kamay ay maging magnet ng mga himala. At kapag may nagbago, kahit maliit na bagay lang, bumalik ka at ibahagi ang iyong kwento. Dahil ang kwento mo, maaaring iyon ang matagal nang hinihintay ng ibang tao. Kung ang video na ito ay nagdala sa iyo ng kapayapaan o kaliwanagan, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Mag-comment ng, handa na akong tumanggap sa ibaba, at hayaan mong masaksihan ng universo ang iyong layunin. Ang kasaganaan ay hindi malayo. Abot kamay na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay abutin din ito pabalik.